Tahimik ang loob ng maliit na karinderya sa gilid ng kalsada. Hindi ito yung uri ng lugar na dinadayo ng marami, luma ang mga mesa, kupas ang kurtina, at ang ilaw ay sapat lang para makita ang kinakain. Dahan-dahang pumasok ang isang lalaki. Simple ang suot niya, kupas na jacket, maong na ilang beses ng tinahi, at sapatos na halatang matagal ng gamit. Wala siyang dalang cellphone. Wala ring kasamang iba. Umupo siya sa pinakadulong mesa, malapit sa pader. Lumapit ang may-ari ng karinderya. Kuya, anong sayo? Saglit siyang nag-isip. Isang kanin at sabaw lang po. Walang ulam. Walang reklamo. Habang hinihintay ang pagkain, napansin niyang may isang bata sa kabilang mesa. Isang munting babaeng payat, kulang sa sigla at tahimik na tahimik. Nakatitig ito sa isang plato ng kanin at kalahating itlog. Hindi siya kumakain. Hindi siya umiiyak. Hindi rin humihingi. Tinitingnan lang niya ang plato, parang natatakot na mawala ito. Dumating ang sabaw ng lalaki. Mainit, malinaw at halos walang laman. Kumuha siya ng kutsara ngunit hindi agad kumain. Tumingin siya muli sa bata. Napansin niyang ang bata ay dahan-dahang humihinga, hawak ang tiyan at tila pinipigilan ang gutom. Sa bawat lagok ng lalaki sa sabaw, napapatingin ang bata, hindi sa kanya kundi sa pagkain. Hindi niya mapigilan. Tumayo ang lalaki. Lumapit siya sa counter at tahimik na nagsalita. Dagdagan niyo po ng ulam yung bata. Nagulat ang may-ari. Kuya, kasama niyo po ba? Umiling siya. Hindi. Pero baka gutom siya. Nagdagdag ng pritong isda at gulay ang may-ari sa plato ng bata. Napatingin ang bata sa lalaki. Malaki ang mga mata nito, halo ng gulat at hiya. Hindi siya nagsalita. Umiti lang ng bahagya. Bumalik ang lalaki sa mesa niya. Hindi niya naginalaw ang pagkain niya. Makalipas ang ilang minuto, tumayo siya. Iniwan ang eksaktong bayad sa mesa. At umalis ng tahimik. Ngunit bago siya tuluyang lumabas, may naramdaman siyang nakatingin sa kanya. Lumingon siya. Ang munting babae. Nakahawak sa plato. At tahimik na nakatitig sa kanya. Hindi siya humahabol. Hindi rin siya sumisigaw. Tinitingnan lang niya ang lalaking tila isang saglit na dumaan sa buhay niya. At baka hindi na muling makita. Nagtagpo ang kanilang mga mata. At sa sandaling iyon, may nangyaring hindi kayang ipaliwanag ng salita. Fade out. Hindi agad umalis sa isip ng lalaki ang mga matang iyon. Habang naglalakad siya palayo sa karinderya, dala ang malamig na hangin ng gabi at ingay ng dumaraang mga sasakyan, paulit-ulit na bumabalik sa kanyang alaala ang imahe ng munting babaeng nakatitig sa kanya. Hindi humihingi. Hindi nagsusumbong. Kundi parang nagtatanong kung totoo ba ang kabutihang nakita niya. Hindi niya alam kung bakit siya huminto sa kanto. Hindi niya alam kung bakit napabuntong hininga siya ng malalim. At lalong hindi niya alam kung bakit, sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, nakaramdam siya ng bigat sa dibdib na hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa konsensya. Mabagal, emosyonal. May mga sandaling dumarating sa buhay natin na akala natin ay lilipas lang. Pero may mga matang hindi natin makakalimutan. Kinabukasan, bumalik siya. Hindi niya ito pinlano. Hindi rin niya ito ipinangako sa sarili. Pero nandoon siya ulit, nakaupo sa parehong karinderya, sa parehong mesa, sa parehong oras. At doon niya muling nakita ang bata. Parehong damit. Parehong payat na pangangatawan. Parehong tahimik. Ngunit may isang bagay na kakaiba. Walang plato sa harap niya. Nakatayo lang ang bata sa gilid ng mesa, hawak ang laylayan ng kanyang lumang damit at tila nag-aabang. Hindi ng pagkain, kundi ng pahintulot. Lumapit ang lalaki sa may-ari ng karinderya. Nasaan po ang kasama ng bata? Napabuntong hininga ang babae sa counter. Yung bata. Iniwan na naman. Iniwan ulit ng lalaki. Yung tiyahin niya. Iniiwan dito tuwing hapon tapos babalik paggabi na. Sabi niya, pakainin niyo na lang muna. Napakunot ang noo ng lalaki. Ganon po ba palagi? Tumango ang babae. Halos araw-araw.
May mga batang natutong maghintay. Hindi dahil marunong sila, kundi dahil wala silang ibang pagpipilian. Lumapit ang lalaki sa bata at marahang nagsalita. Kumain ka na ba? Umiling ang bata. Anong pangalan mo? Tanong niya. Tahimik ang bata. Inulit niya ang tanong, mas mahinahon. Anong pangalan mo? Napatingin ang bata sa sahig. Hindi ko po alam. Nanlaki ang mga mata ng lalaki. Paano mo nasabing hindi mo alam? Mahinang sagot ng bata, halos pabulong. Hindi po nila sinasabi. May kung anong pumutok sa loob ng dibdib ng lalaki. Isang tanong ang umalinggaw sa isip niya. Paano nabubuhay ang isang batang walang pangalan? Scene shift, flashback ng lalaki. Biglang bumalik sa alaala ng lalaki ang sarili niyang kabataan. Isang maliit na silid. Isang sirang bentilador. Isang ina na pagod at isang amang bihirang umuwi. Naalala niya kung paano siyang natutong huwag humingi. Kung paano niyang natutunang manahimik para hindi makadagdag sa problema. At sa sandaling iyon, nakita niya ang sarili niya. Sa mata ng batang nasa harap niya. Bumalik siya sa kasalukuyan. Kakain tayo, sabi niya. Umorder siya ng kanin, ulam at mainit na sabaw. Dahan-dahang kumain ang bata, parang natatakot na baka may magbago ang isip at bawiin ang pagkain. Hindi niya nilalantakan. Hindi rin siya nagmamadali. Parang bawat subo ay isang paalala na hindi ito palaging nangyayari. Masarap po, bulong ng bata. Ngumiti ang lalaki, ngunit mailungkot sa mata. Hindi lahat ng pasasalamat ay malakas. May mga pasasalamat na halos hindi marinig. Pero mas mabigat kaysa anumang salita. Lumipas ang mga araw. Bumabalik ang lalaki sa karinderya, hindi araw-araw, pero sapat para mapansin ng may-ari. At sa tuwing nandoon siya, nandoon din ang bata. Walang pagbabago sa sitwasyon. Iniwan. Maghihintay. Kakain kung may magbibigay. Isang hapon, naglakas loob siyang magtanong sa may-ari. Hindi ba pwedeng isumbong ito? Napailing ang babae. Walang magrereklamo para sa kanya. Wala naman siyang papel. Wala ring nakarehistrong pangalan. Tahimik ang lalaki. Paano ka hahanapin ng mundo? Kung wala kang pangalan? Isang gabi, habang halos sarado na ang karinderya, dumating ang tiyahin ng bata. Mukha itong irritable. Nasaan na ba yan? Tumayo ang bata agad-agad. Lumapit ang lalaki. Bakit niya po siya iniiwan dito? Tiningnan siya ng babae mula ulo hanggang paa. May pakialam ka ba? Bata po siya. Hindi mo alam ang buhay namin, sagot ng tiyahin sabay hila sa bata. Hindi siya problema mo. Habang papalayo sila, lingon ng lingon ang bata. Hanggang sa magtagpo muli ang mata nila ng lalaki. Hindi ito nagpaalam. Hindi rin umiyak. Pero sa mga mata niya, malinaw ang isang tanong. Babalik ka pa ba? Mabigat. May mga tanong na hindi kailangang bigkasin. Dahil ramdam na ramdam mo ang bigat. Kinagabihan, hindi makatulog ang lalaki. Paulit-ulit sa isip niya ang bata. Ang kawalan ng pangalan. Ang kawalan ng boses. Alam niyang hindi niya obligasyon. Pero alam din niyang minsan sa buhay. May mga pagkakataong pipiliin ka ng sitwasyon kahit hindi ka handa. Hindi agad nawala sa mesa ang gusot na papel. Matagal itong tinitigan ng lalaki, parang may takot na baka kapag kinuha niya ito, maglaho ang lahat. Ang bata. Ang mga mata. Ang salitang salamat na hindi pantay ang sulat, ngunit napakabigat ng kahulugan. Dahan-dahan niya itong itinupi at inilagay sa bulsa. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, may isang bagay siyang iningatan na walang halaga sa pera, pero may halaga sa puso. Mabagal, malalim. Hindi lahat ng yaman ay nakikita. May mga kayamanang bigla na lang dumarating. At kapag pinabayaan mo, habang buhay kang hahabulin ng pagsisisi. Lumipas ang 3 araw. 3 araw na bumalik siya sa karinderya. 3 araw na walang bata. Sa bawat araw, mas bumibigat ang pakiramdam ng lalaki. Parang may kulang sa lugar na dati niyang dinadaanan lang ng walang pakialam. Sa ika-4 na araw, nagtanong siya sa may-ari. Hindi pa po bumabalik ang bata?
Umiling ang babae. Hindi na. Siguro dinala na naman sa ibang lugar. Ganon talaga. Hindi niyo po alam kung saan? Napabuntong hininga ang babae. Kuya, marami ng batang dumaan dito. Hindi lahat bumabalik. Tumango ang lalaki pero may kirot sa dibdib. May mga pagkawala na walang ingay. Walang balita. Walang maghahanap. Kinagabihan, naglakad siya ng mas malayo kaysa dati. Hindi niya alam kung ano ang hinahanap niya. Basta't may pakiramdam siyang hindi pa tapos ang kwento. Sa isang madilim na eskinita, may narinig siyang mahina. Isang pamilyar na boses. Kuyal. Lumingon siya. Nakatayo sa ilalim ng sirang ilaw ang bata. Mas payat. Mas marumi ang damit. Pero siya pa rin. Hindi siya tumakbo. Hindi rin siya ngumiti. Nakatayo lang siya, parang natatakot na baka mali ang nakikita niya. Bakit ka nandito? Tanong ng lalaki, pilit pinapakalma ang boses. Mahinang sagot ng bata. Hindi po ako pwedeng bumalik doon. Bakit? Tinanong po nila kung sino kayo. Parang may malamig na dumaan sa gulugod ng lalaki. Iyan katotohanan. Naupo sila sa bangketa. Isang bote ng tubig ang pinaghati ang dalawa. Doon niya nalaman ang katotohanan. Na ang tiyahin ay hindi tunay na nag-aalaga. Na ginagamit lang ang bata para makahingi ng pagkain. Na kapag may masyadong nagtatanong, inililipat ang bata sa ibang lugar. Hindi po ako marunong magbasa, bigla ang sabi ng bata. Pero marunong po akong maghintay. Napayuko ang lalaki. May mga batang hindi naturo ang mangarap. Dahil mas maaga silang tinuruan kung paano magtiis. Anong gusto mong kainin? Tanong niya. Nag-isip ang bata, matagal. Yung may sabaw po. Para mainit. Umiti ang lalaki, may halong lungkot. Pumasok sila sa maliit na kainan sa gilid ng kalsada. Habang kumakain ang bata, tahimik lang ang lalaki, pinagmamasdan ang bawat subo. Parang natatakot na baka ito na ang huli. Flashback, buhay ng lalaki. Habang nakatingin siya sa bata, bumalik sa alaala ang isang pangako. Isang pangakong ginawa niya sa sarili noon. Na kapag may pagkakataon siya, hindi siya magiging tulad ng mga taong lumingon lang. Ngunit natakot siya. Natakot sa responsibilidad. Natakot na baka masaktan ulit. Hindi lahat ng takot ay duwag. Minsan, takot lang tayo dahil alam nating seryoso ang kahihinatnan. Pagkatapos kumain, tinanong niya ang bata. May gusto ka bang puntahan? Umiling ito. Gusto ko lang po huwag nang umalis. Tumahimik ang paligid. Alam ng lalaki na ang susunod niyang desisyon ay hindi na simpleng kabutihan. Ito ay magiging paninindigan. Ends pagsubok. Dinala niya ang bata sa isang pansamantalang shelter. Ngunit tinanggihan sila. Wala pong papeles ang bata. Wala po kaming pwedeng gawin. Isang opisina. Isa pa. Isa pang tanggihan. Sa bawat pintong nagsasara, mas nararamdaman ng lalaki ang galit. Hindi sa mga tao, kundi sa sistemang bulag sa mga batang walang pangalan. Mabigat. May mga batang hindi nawawala sa mundo. Pero nawawala sa sistema. Gabi na nang umupo sila sa waiting shed. Tahimik ang bata, yakap ang tuhod. Kahit po saan, bigla nitong sabi. Basta po hindi na ako iiwan. Napapikit ang lalaki. At doon niya naramdaman ang bigat ng desisyon. Climax, pagpili. Kinuha niya ang gusot na papel mula sa bulsa. Tinitigan niya ang guhit. Ang salitang salamat. At sa unang pagkakataon, hindi na siya umatras. Makikinig ka ba sa akin? Tanong niya. Tumango ang bata. Hindi ko alam kung hanggang saan kita kayang dalhin, sabi niya. Pero alam kong hindi kita iiwan ngayong gabi. May bahagyang ngiti ang bata. Hindi masaya. Kundi panatag. May mga pangakong hindi kailangang malakas. Kailangan lang totoo. Ending ng part 3. Habang naglalakad sila palayo, may anino sa likod. Isang pamilyar na boses. Hi! Lumingon ang lalaki. Ang tiyahin. Galit ang mukha.
At may hawak na cellphone. Akala mo ba basta-basta mo siyang kukunin, sigaw nito. Tumindig ang lalaki. Hindi umatras. Hindi nagsalita. At sa gabing iyon, alam niyang hindi na lang ito tungkol sa kabutihan. Ito na ay laban para sa bata. Fade to black. Hindi gumalaw ang lalaki. Sa harap niya, ang tiyahin ng bata, galit ang mga mata, nanginginig ang kamay na may hawak na cellphone, at puno ng banta ang bawat hinga. Sa likod niya, ang bata, mahigpit na nakakapit sa lailayan ng kanyang damit, tahimik, ngunit ramdam ang takot sa bawat paghinga. At sa gitna nila, isang desisyong hindi na pwedeng iurong. Mabigat, mabagal. May mga sandaling hindi ka na tinatanong ng buhay kung handa ka. Kundi kung tatayo ka ba o tatalikod. Akin yan, sigaw ng tiyahin. Wala kang karapatang pakialaman ang bata. Hindi sumagot ang lalaki. Huminga lang siya ng malalim. Hindi para pakalmahin ang sitwasyon, kundi para patatagin ang sarili. Kung sayo siya, mahinahon niyang sagot. Bakit iniwan mo siya sa kalsada? Napatawa ang babae, mapait at puno ng pang-iinsulto. Akala mo alam mo ang lahat. Mas mabuti pang manahimik ka. Lumapit ito, sinubukang hablutin ang bata. Sa unang pagkakataon, umangat ang kamay ng lalaki, hindi para manakit, kundi para harangin. Hindi, mariin niyang sabi. Hindi mo na siya hahatakin. Nagulat ang tiyahin. Hindi sanay na may tumatayo laban sa kanya. Takot ng bata. Nagsimulang manginig ang bata. Kuya, mahina niyang tawag. Lumingon ang lalaki, agad lumuhod sa harap ng bata. Okay lang. Nandito ako. Hindi iyon pangakong binitiwan ng basta. Iyon ay paninindigan. May mga batang hindi kailanman humingi ng proteksyon. Kaya kapag may tumayo para sa kanila, iyon na ang nagiging mundo nila. Tumawag ang tiyahin sa cellphone. Hello? May lalaking gustong magnakaw ng bata. Tumindig ang lalaki. Tumawag ka, sabi niya. Wala akong tinatago. Sa loob niya, may takot. Hindi niya alam ang batas. Hindi niya alam kung kakampi ang sistema. Pero alam niya ang isang bagay. Kapag umatras siya ngayon, wala nang babalikan ang bata. Pagdating ng AVD. May ilang taong lumapit. May nagbubulong. May nagtataka. May nagvi-video sa cellphone. Dumating ang barangay tanod. Ano nang nangyayari dito? Agad nagsalita ang tiyahin, umiiyak-iyak. Ninakaw po yung bata ko. Tumingin ang tanod sa lalaki. Sa'yo ba to? Umiling ang lalaki. Hindi po. Pero hindi rin po sa kanya. Nagkatinginan ang mga tao. Tahimik ang bata. Sa mundo ng matatanda, ang pinakamalakas ang boses. Pero sa mundo ng bata, ang katahimikan ang pinakamasakit. Lumuhod ang tanod sa harap ng bata. Anak, sino nang kasama mo? Tumahimik ang bata. Mas humigpit ang kapit niya sa lalaki. Okay lang, bulong ng lalaki. Hindi ka pipilitin. Tumayo ang tanod. Ma'am, may papeles ka ba? Natigilan ang tiyahin. Nasa bahay. Nasaan ang magulang? Wala na. May legal na guardianship ka? Hindi sumagot ang babae. At sa katahimikang iyon, nagsimulang magbago ang ihip ng hangin. Desisyon ng barangay. Kailangan naming dalhin ang bata sa social services, sabi ng tanod. Habang iniimbestigahan. Napangiti ang tiyahin, akala niya, panalo siya. Kita mo. Sasama sa amin ang bata. Ngunit tumingin ang tanod sa lalaki. Kayo po pwede kayong sumama bilang concerned citizen. Nagulat ang lalaki. Talaga po? Tumango ang tanod. Hindi lahat ng nagmamalasakit ay masama. Napatingin ang bata sa lalaki. May takot. May pag-asa. Minsan, ang sistema ay mabagal. Pero may mga taong handang maghintay para sa tama. Opisina ng Social Services. Maliwanag ang ilaw. Malamig ang hangin. Parang masyadong malinis para sa isang batang sanay sa kalsada. Tinatanong ang tiyahin. Paulit-ulit. Pabigat.
Tinatanong ang lalaki. Bakit kayo nakikialam? Tahimik siyang sumagot. Dahil may batang nasasaktan. Scene, ends pagputok ng katotohanan. Hindi kinaya ng tiyahin. Sumigaw siya. Hindi ko siya ginusto. Iniwan lang siya sakin. Natahimik ang buong opisina. Wala akong pera. Wala akong oras. Ginawa ko lang kung ano ang kaya ko. Napaupo ang babae. At sa unang pagkakataon, lumabas ang katotohanang matagal nang ikinukubli. Hindi lahat ng nananakit ay halimaw. Minsan, sila rin ay talunan ng sariling buhay. Pero hindi nito binabago ang sakit na naidulot nila. Dinala ang bata sa isang pansamantalang silid. Naiwan ang lalaki sa labas. Tahimik. Mag-isa. Doon niya naramdaman ang bigat ng ginawa niya. Paano kung mali siya? Paano kung mas lalo lang niyang ginulo ang buhay ng bata? Scene, ends pagtatapat. Lumabas ang social worker. Gusto naming malaman handa ka bang tumulong. Napatingin ang lalaki. Hanggang saan? Hindi ito madali, sagot nito. May proseso. May sakit. May luha. Huminga siya ng malalim. Hindi ko alam kung handa ako, tapat niyang sagot. Pero alam kong hindi ko siya kayang iwan. Hindi hinahanap ng buhay ang perpekto. Hinahanap nito ang totoo. Climax, Jenny, gabi ng paghihintay. Gabi na. Naupo ang lalaki sa hallway. Lumipas ang oras. 1 oras. 2. Hanggang sa may marahang yapak. Lumabas ang bata, may hawak na maliit na bag. Tara, sabi ng social worker. Pansamantala. Tumayo ang lalaki. Lumapit ang bata. At sa kauna-unahang pagkakataon. Hinawakan ng bata ang kamay niya ng kusa. Hindi mahigpit. Hindi marahas. Parang sinasabing, ikaw na. Mabigat, emosyonal. May mga sandaling isang hawak ng kamay. Ang nagsisilbing tulay sa pagitan ng takot at pag-asa. Ending ng part 4. Habang naglalakad sila palabas ng gusali, tumingin ang lalaki sa bata. May gusto ka bang pangalan? Tanong niya. Nag-isip ang bata. Umiti ng bahagya. Po. Anong pangalan? Sumagot ang bata, mahina ngunit malinaw. Liwanag. Huminto ang lalaki. At sa sandaling iyon, alam niyang hindi na lang siya tagapagligtas. Siya na ang tahanan. Tahimik ang gabi. Hindi tulad ng katahimikang nakakatakot. Kundi iyong katahimikang may kasamang pagod at pag-asa. Magkatabi silang nakaupo sa loob ng maliit na silid na ibinigay ng social services. May isang bintanang may rehas, isang ilaw na medyo mahina, at isang mesa na may 2 plato ng pagkain. Mainit ang kanin. May gulay. May sabaw. Hindi marangya. Hindi perpekto. Pero sapat. Mabagal, emosyonal. Hindi lahat ng tahanan ay may pader na matibay. Ang iba, nagsisimula lang sa 2 plato ng pagkain at isang desisyong hindi umatras. Dahan-dahang kumain si Liwanag. Hindi na tulad ng dati na nagmamadali. Hindi na tulad ng batang takot na baka biglang may bumawi ng pagkain. Ngayon, kumakain siya ng payapa. Tahimik lang ang lalaki, pinagmamasdan siya. Parang bawat subo ay isang patunay na tama ang desisyong ginawa niya. Kuya, biglang sabi ni Liwanag. Dito na po ba tayo matutulog? Sandaling natahimik ang lalaki. Sagot niya. Dito muna. Umiti ang bata. Isang maliit na ngiti. Ngiting hindi pa sanay sa seguridad. Pero handang maniwala. Scene, unang gabi. Nakahiga si Liwanag sa maliit na kama. Mahigpit ang hawak niya sa lumang bag. Iisa lang ang laman. Isang ekstra damit. At ang gusot na papel na may guhit. Napansin iyon ng lalaki. Pwede ko bang makita? Tanong niya. Inabot ng bata ang papel. Ginuhit ko po kayo, mahina niyang sabi. Para hindi ko makalimutan. Napikit ang lalaki. May mga alaala tayong pinipilit kalimutan. Pero may mga alaala ring pilit na kumakapit. Dahil iyon lang ang meron sila. Lumipas ang mga linggo.
Hindi naging madali. May mga interview. May mga dokumento. May mga tanong na paulit-ulit inuulit. Handa ka ba? May kakayahan ka ba? Sigurado ka ba? At sa bawat tanong, iisa lang ang sagot ng lalaki. Hindi ako sigurado sa lahat. Pero sigurado akong hindi ko siya iiwan. Scene, di si pagsubok. May mga gabing umiiyak si Liwanag. Bangungot. Takot na muling iwan. Takot na magising at mag-isa. Sa tuwing gigising siya sa gitna ng gabi, nandoon ang lalaki. Nakaupo sa gilid ng kama. Huwag kang matakot, paulit-ulit niyang sabi. Nandito ako. Hindi perpekto ang lalaki. May mga araw na pagod siya. May mga araw na duda siya. Pero hindi siya umalis. Hindi hinahanap ng bata ang perpektong magulang. Hinahanap niya ang taong hindi aalis. Isang araw, tinanong si Liwanag ng social worker. Masaya ka ba? Nag-isip ang bata. Po, sagot niya. Kasi hindi na po ako gutom. Napangiti ang lahat, pero ang lalaki. Napayuko. Alam niyang hindi lang pagkain ang ibig sabihin ng sagot na iyon. Scene, then a decision. Dumating ang araw ng final assessment. Tahimik ang opisina. Tinawag ang lalaki. Marami ka pang kakulangan, sabi ng opisyal. Pero may isang bagay kang hindi matutumbasan ng papel. Ano po, tanong niya. Paninindigan. Minsan, hindi hinahanap ng sistema ang perpekto. Hinahanap nito ang taong hindi susuko. Lumabas ang opisyal. Lumapit si Liwanag. Kukunin po ba nila ako? Tanong niya, nanginginig ang boses. Lumuhod ang lalaki sa harap niya. Titingnan nila kung saan ka mas ligtas, sagot niya ng tapat. Pero kahit anong mangyari hindi kita pababayaan. Tahimik ang bata. Pagkatapos, mahigpit siyang yumakap. Sa unang pagkakataon, hindi bilang batang iniwan, kundi bilang batang may pinanghahawakan. Scene, 1 taon din lilipas. Isang maliit na bahay. Hindi malaki. Hindi bago. Pero may halakhak. May mesa sa gitna ng kusina. At sa mesa, 2 plato ng pagkain. Hindi na sabaw lang. May ulam. May kanin. May prutas pa sa gilid. Warm, reflective. Hindi nagbabago ang mundo sa isang iglap. Pero may mga buhay na nagbabago dahil may isang taong tumigil at tumingin. Nakatayo ang lalaki sa may pinto. Liwanag, tawag niya. Kain na. Tumakbo ang bata. Sandali po, sigaw niya. May bitbit siyang papel. Mas maayos na ngayon ang guhit. 2 tao sa mesa. May bubong. May araw sa itaas. At may pangalan na po ako, masayang sabi ni Liwanag. Ngumiti ang lalaki. Sagot niya. Meron ka na. Final scene, dense plato. Habang kumakain sila, may isang bakanting plato sa mesa. Napansin ng lalaki. Para saan yan? Tanong niya. Ngumiti si Liwanag. Para po sa mga batang gutom pa, sabi niya. Baka may dumaan. Napatawa ang lalaki pero may luha sa mata. At doon niya naintindihan. Ang kabutihang ibinigay. Hindi natatapos sa isang tao. Final line. May mga taong dumaraan lang sa buhay natin. Pero may mga batang sapat na ang isang taong manatili. Para magbago ang lahat.